Now anong mangyayari kung parang hunyango'y lumipat ka? Now anong mangyayari kung parang hunyango ay lilipat ka laban sa iyong matagal na kaibigan kung saan nagalit sa iyo ang virtually kalahati ng buong bayan. Pati yung alma mater mo na hinirang ka bilang ehemplo ng modernang kababaihan na may dangal at dignidad para sa bayan, tinanggalan ka ng portrait. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Nung last hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, marami silang sinabing pangalan na kalaban ng mga poong Duterte. Pero meron silang hindi binanggit kasi kaalyado nila ngayon. Lalo na yung mga nasa affidavit nila pero hindi sinabing pangalang dating nasa majority ni Soto na lumipat sa block ni Cayetano. Pero bago nyo sabihin, sinasabi ko lang yan kasi makasoto ako o kaya naman makatulfo ako. Binawi ng 18 bodyguards itong sworn affidavit nila tungkol kay Senadora Loren Legarda na dati ring parte ng majority ni Tito Soto kung saan sinabi nilang nakatanggap si Legarda ng malita with an address pa nga. Tapos ngayon sasabihin nila, "Wey, hindi pala totoo yan, nagkamali po kami." Ano ba talaga? Bakit kasama pa rin yan sa affidavit mo? Nakalimutan mo ba? Maraming proseso yan. Pagdating kay Senator Loren, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate. Pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, "Sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok." So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? I mean, surely the retraction did not have anything to do with Legarda flipping and valiantly fighting for Cayetano's side. Yes. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos,
at hindi nag-resign at simple lang po kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Pero bakit ganun? Si Mark Villar nadawit rin. Pero hindi tinanggal ang pangalan sa napadalhan ng malita. Ibig sabihin ba niyan may chance na siyang lumipat kanila Gatchalian? Kaya tinitignan muna nila kung pupunta ba talaga siya sa kabila o hindi. Doon po kay Senator Villar, sabi niyo, no? Wala pong binabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. March, no? Majority pa yata si Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? Kasi sa press ko na ginawa ng 18 bodyguards, kargador, marines o kung ano man ang gusto nyong itawag sa kanila. Parang halata naman na ang lahat ng sinasabi nila ay parang kwento-kwento lang at dumedepende lang sa kung sino ang panig sa pamilya ni Poong Duterte. As we proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall. That press conference was presented to the public as a blue ribbon committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate blue ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Nagkaroon kasi ng panibagong hidwaan o row between the Gatchalian and the Cayetano bloc dahil nang umaten si Cheese sa Senado at dineklara ang lahat ng posisyon as vacant dahil sa kanilang 12 as a quorum gamble. Tinanong ng marami kung talaga bang wala na sa posisyon si Cayetano bilang Senate President. Let us pause for a minute of silent prayer. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mawawalang bisa lang din ba yung pagsasakripisyo, in quotes, di ba to, na nangyari nung May 11 to 13, na nababoy ang institusyon ng Senado para lang makaboto at makatakas uli si Bato para kay Cayetano. Ang sabi ni Lawrence sa video na inirelease niya, siya pa rin ang Senate President pro tempore and she will not dignify anyone that says otherwise dahil Avelino v. Cuenco is based on the 1935 Constitution at nasa 1986 Constitution na raw tayo. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2 na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Malinaw
13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Never mind the fact that, it has been used while she is in attendance o nung siya pa ay dating senador, kung saan less than 13 could be a quorum. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other. Pero kinikilala na ng House of Representatives at Malacanang si Gatchalian bilang acting Senate President ng Senado. So if everyone else is concerned, Gatchalian is the de facto leader ng Senado. No matter how many Facebook Live ang gawin ni Cayetano. Magandang araw, Malacanang Press Corps. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po. Meron dati mga report na ang napipisil na lumipat ng bakod ay si Cheese o si Loren. Pero dahil raw ayon sa mga chismis, gustong patanggalin ni Loren Legarda si DOE Secretary Sharon Garin na nagpataw ng bilyones na multa sa kanyang baby boy, bilyonaryong anak na si Leandro Legarda Leviste. Pero of course, hindi naman magagawa o maninegotiate yon ng Solid Block 11 sa Malacanang. Kaya siguro the next best thing would be Cheese not coming back as Senate President kundi lipat bakod lang. At least in that way, matatanggal na ang lahat ng posisyon at magiging lame duck president na si Cayetano at the very least. And all of a sudden, or at least that I know of, may malita na rin si Cheese Escudero. Pati nga rin si Mark Villar, hindi pa rin nakatakas sa malita giveaway. Pero kung titignan natin, sino ba yung eerily tahimik sa Facebook? Sino yung mga hindi ganoon kalakas ang pagsuporta kay Cayetano? Kasi ang huling post ni Villanueva re-Senate ay nung May 27 pa, kung saan nagpost siya ng picture with Cayetano. Kaso si Mark Villar, May 13 pa nung nagkaroon ng putukan at barilan sa Senado. Samantalang si Amy naman, June 10. Marcoleta, June 6 or 9. Si Loren Legarda, June 11. Si Cayetano kaninang umaga lang yata yan as far as everyone is concerned. Kahit kailan mo to pinapanood. Camille Villar, June 4 nung BRC hearing. Si Padilla, nung June 8. Kumbaga, if your block doesn't even show up to the BRC hearing mo, hindi man lang nila shinare yung live stream mo, parang mag-isip-isip ka na rin. Kasi malamang sa malamang, baka mamaya ay lumipat na sa kabilang panig yan. Pero okay lang yan kasi baka mamaya sa susunod, magdadagdag na ulit yung 18 bagmen sa kanilang affidavit. Baka lang naman. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin
At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pero kung makikita natin or at the very least ma-observe natin yung kanilang mga pagtahimik sa Facebook post nila, parang mayroon ng pahiwatig kung sino ang maaaring lumipat. Pero for now, maaari pa lang ang lahat. Kasi kung mayroon na talagang lilipat para maging tunay na majority at magpatawag ng special session si BBM at magkaroon na ng Senate President, edi sana nagpatawag na agad siya kung may nakabuo na ng 13 para sa bagong Senate President. And preferably for BBM, it would be Gatchalian na nirecognize ng Senado as the de facto leader ng Senado. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Renverdi Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.